Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Unang-una ay tayo po ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga biyaya, mga tawfiq niya sa atin na at saka alhamdulillah ay tayo po ay nakapag-exam na. Yung mga majority sa inyo ay nakapag-exam na ng pangalawang exam. So alhamdulillah ay matataas po yung mga scores ng bawat isa, inshallah. At yung meron ba dito hindi pa nakapag-exam maliban doon sa nag-PM sa akin? Sa mga Abdulaziz, nakapag-exam ka ba? Namin check. Nakapag-exam po ako. Tayo. Yeah, Khalid. Yeah, nakapag-exam ka ba? Naam, Sheikh. Tayo. So, alhamdulillah, halos lahat ng dito ngayon ay nakapag-exam. Tayo. So, alhamdulillah, bago tayo magsimula sa ating panibagong lesson, bagong dars natin, ay lahat po ng mga medyo medyo hindi nakakasabay masyado sa natin, mga pag-aaral natin, ay sikapin po ninyo na mag-ijtihad. Pag sa panahon po na hindi kayo nakakapasok sa aktual na pasok natin, klase natin, ay sikapin po ninyo na makapanood kayo. Hindi yung nanonood lang na nanonood ng mga drama, teleserye, o di kaya mga movie. Yung panonood na kagaya nito, nakaharap ka sa gadget mo, hawak mo yung aklat mo, kahit hindi aktual na pag-aaral, upang may makuha ka rin matutunan kahit hindi ka sa aktual nakapasok. Kasi mahirap po na maubos lang yung oras mo sa pakikinig, wala kang nakukuha. So, napaka-importante po. So, inshallah, simula tayo sa ating bagong lesson. Paalala po sa lahat, marami po tayong mga makukuha na mga bagong mga aralin, mga bagong mga idea, o di kaya mga bagong mga pamamaraan sa paggawa ng mga jumla, at may mga nakuha tayo dati na mga damair. Ngayon po ay may mga makukuha rin tayong mga bagong mga damair na hindi natin nakuha doon sa mga nauna. So, bawat lesson ay may bago tayong mga makukuha. Kaya napaka-importante po na magbalik tanaw kayo doon sa mga nauna natin mga lesson kung sakali man ay meron kayong mapapansin dito na nandito, may mapapansin kayo sa mga pag-aralan natin na medyo hindi mo makuha, hindi mo maintindihan, tapos yung bagay na yun ay nakuha na natin dati, ay dapat mong balikan yung mga aralin na yun upang mas maintindihan mo, makakasabay ka sa mga bagong mapapag-usapan o di kaya mapag-aralan natin, inshallah. Kagaya ng nasanayan natin, inshallah, babasahin ko ng 2 bisis. Pagka pangatlong bisis ay pipili tayo ng ilan sa mga magbabasa, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan po ninyo ng mabuti yung pagbabasa natin. At yung iba dito, yung ibang mga kalimat, ay wala po silang mga harakat. So, yung mga iba na hindi pa nila familiarize yung mga harakat ng mga kalimat dito, ay dapat po kayong mag-take note ng mga harakat. Upang sa ganun, pag kayo na po yung babasa ay mababasa nyo rin ng tama, inshallah subhanahu wa ta'ala. At pakinggan ninyo kalima by kalima
yung pagbabasa natin. Tingnan ninyo kung paano binasa yung kalima. Isa sa problema ng iba, yung may mad, babasahin ng walang mad. Yung walang mad, babasahin ng mayroong mad. So napaka-importante po na pakinggan ninyo at fokusan ninyo yung bawat kalima kung paano binasa. Kung kailan meron siyang mad, kailan walang mad. Taib. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. الدرس الرابع عشر الفتية السلام عليكم حامد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحد الفتية كيف حالك يا عمي كيف حالك يا عمي حامد أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم كيف حالكم من أنتم أحدهم نحن أبناء الدكتور موسى حامد أهلا وسهلا ومرحبا أبوكم صديقي أين طيب أحسنت يا أخ دلسون طيب الدرس الرابع عشر الفتية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحد الفتية كيف حالك يا عمي حامد أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم أحدهم نحن أبناء الدكتور موسى نحن أبناء الدكتور موسى حامد أهلا وسهلا ومرحبا أبوكم صديقي أين عمكم الشيخ موسى الشيخ عيسى أين عمكم الشيخ عيسى أحدهم هو مريض هو الآن في المستشفى حامد شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم من هذه الطفلة التي معكم أحدهم هي أختنا حامد ما اسمها أحدهم اسمها ليلى حامد أين بيتكم الجديد أين بيتكم الجديد أحدهم بيتنا الجديد قريب من المطار حامد أأنتم في المدرسة الثانوية أحدهم لا نحن بالجامعة أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة حامد من ذلك الفتى الذي في سيارتكم محمود هو زميلي حامد من أين هو محمود هو من إنجلترا حامد ما اسمه محمود اسمه ويليام حامد أمسلم هو محمود لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدوارد يهديهم الله إلى الإسلام حامد أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم يوسف نعم ذهبنا طيب babasahin natin ang pangalawang bisis الدرس الرابع عشر الفتية السلام عليكم حامد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحد الفتية كيف حالك يا عمي حامد أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم أحدهم نحن أبناء الدكتور موسى حامد أهلا وسهلا ومرحبا أبوكم صديقي أين عمكم الشيخ عيسى أحدهم هو مريض
هو الآن في المستشفى. حامد شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ أحدهم هي أختنا. هي أختنا. حامد ما اسمها؟ أحدهم اسمها ليلى. حامد أين بيتكم الجديد؟ أحدهم بيتنا الجديد قريب من المطار. حامد أأنتم في المدرسة الثانوية؟ أحدهم لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة. ومحمود في كلية الطب. في كلية الطب. وإبراهيم في كلية الشريعة. ويوسف في كلية التجارة. حامد من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ محمود هو زميلي. حامد من أين هو؟ محمود هو من إنجلترا. حامد ما اسمه؟ محمود اسمه ويليام. اسمه ويليام. حامد أمسلم هو؟ محمود لا، هو نصراني. أبوه أستاذي. اسمه الدكتور إدوارد. يهديهم الله إلى الإسلام. حامد أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ يوسف نعم ذهبنا. نعم ذهبنا. طيب, kailangan natin ng magbabasa. طيب, تفضل يا أخ ديلسون وأخ وليد. أخ ديلسون وأخ وليد. بسم الله. ابدأ أنت يا أخ وليد. الدرس الرابع عشر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمي؟ يا عمي. يا عمي. أنا بخير بخير. والحمد لله. بخير. نعم. أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين أمكم شيخ؟ عمكم. أين أمكم الشيخ عيسى؟ هو مريض. هو الآن في المستشفى. شفاه الله. من هذه الطفالة يا شيخ؟ الطفلة. طفلة. من من هذه هذه الطفلة؟ الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها الليلة. أين 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 بكم الجديد؟ بيتنا الجديد أين قريب. بيتكم؟ أين بيتكم الجديد؟ أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من 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 المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية آه، الحن ال- الهندسة. ومحمد في كلية الطب. وإبراهيم في كلية الشريعة. ويوسف في كلية
الجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو في زميلي. من أين هو؟ هو من إنجلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه سادي. اسمه الدكتور إدوارد. أذهبتم إلى المستشفى يهديهم لزيارة الله. يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة لزيارة أمكم may mga لزيارة أمكم اليوم. عمكم. أمكم اليوم. نعم، ذهبنا. أيضا لا شك طيب شكرا لكما. جزاكم الله خيرا. طيب dito naman tayo sa mga babae. Sino ba yung ano? Tayo, Ukhti Khadija, sino pa yung ano? Pwede nating maging kasabay niya. Yung isang Khadija, alon to, yung perfect sa exam. Saan na siya? Congratulations. Parang wala. Dad, kamusta lang ako kasi nagluluto ako. Ano, sige, baka gaya ka dun sa Indomie na sunog. Tayo, saan ba yung ano? Sino ba yung parang wala nang magtataas ng kamay? Yung iba dito, sino ba yung nag-chat kanina? Teb, sana si ano, si Ukhti Junaida, Nur Hanifa, Salamiya, Hasana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teb, Ukhti Khadija, Al-Mustafa, at saka si Ukhti Junaida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teb, mauna po kayo, Ukhti Khadija. Bismillah. درس اللغة العربية. Oh my God. Subhanallah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا حسين؟ Ya Ammi. Ana bikhairi walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nasaan na siya? Sumagot na ako sa ano. Dito na sa baba, nahnu abna. Dito sa ahaduhum. Sa panglimang linya. Nahnu abna'u Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa marhaban. Abukum sadiki aina amakum. Naam, aina ammukum? Aina ammukum? Aina ammakum? Ammukum yashku. Mama na am ya Ukhti Junaida. Mama na ammun. Naam. Ahlan wa sahlan wa
Naam, ya ukhti Junaida. Anong nangyari? Bismillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiki. Aina ammakum Ammukum. syaikun. Ammukum syaikun Isa. Ya ukhti Junaida, ma ma'na ammun? Ay ammukum Ammun. Ain mim. ammun. Taib. Anong ibig sabihin ng ammun? Ammun. Ha? Nasa nakalimutan ko. Yung yung tito. Yung tiyuhin. Yung uncle. Sa side ng tatay. Kapatid ng tatay mo. Yung kum dito ay ninyo. Hatay. Pag sinabi, saan ang uncle ninyo? طيب تفضلي يا أختي خديجة. هو مريض. مريض. أيوة. هو مريض. هو الآن في المستشفى. هو الآن. هو مريض. هو الآن في المستشفى. نعم. شافه الله. من هذا الطفلة؟ من هذه الطفلة التي معكم؟ نعم. هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم جديد؟ نعم. Yung pangatlo sa last. أين بيتكم جديد؟ Sana. Si Ukhti Khadija. أين أنت يا أختي خديجة؟ Nandyan pa ba? Sino ba yung papalit kay kay Ukhti Khadija? Nawala na. تفضلي يا sino ba yan? Taas ang kamay. نعم. تفضلي يا أختي حسنة. Sa ano po siya sa Ustad sa ismuha? Hindi, sa baba na. أين بيتكم جديد؟ Okay po. بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجماعة. أنا في جامعة. كلية جامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية طب وإبراهيم في كلية الشرعية ويوسف في كلية التجارة. تجارة. نعم. تجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ Walang alif walam. في من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ نعم. هو زميلي. من أين هو؟ هو من- من إنجلترا. من أين? Hindi man. من أين؟ أي من أين أنت؟ من من أين هو؟ هو من إنجلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. مسلم.
muslimun? Muslimun? Muslimun, naam. Muslimun, may alif na a. Muslimun. Muslimu huwa? لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدوارد Yahdimu Allah Kaya إلى yan, kay Salamiya. sa akin pala yan Ustad يهديهم الله إلى الإسلام Yahdihima. Naam, yahdihimallahu. يهديهم الله إلى الإسلام Adhahabtum ilal mustasfa lijiyarati amikum نعم ذهبنا Taib. Ahsantuma. Jazakumallahu khairan. Taib. Inshallah, bibigyan natin ng kahulugan yung lesson na ito, inshallah. Ito ay ad-darsu rabi'a asyara, pang-14 na aralin. Pang-14 natin na lesson. Alhamdulillah ay dumating na tayo dito. Inshallah malapit na tayong matapos. Inshallah ay hilingin natin sa Allah na matapos natin ito hanggang sa itong natitirang isang buwan na ating napagkasunduan. Dahil natapos na yung 2 buwan, may 1 buwan na lang tayo. So inshallah ay matatapos na natin itong aklat na ito, inshallah. Taib. Al-fityatu, ma man al-fitya? Sino yung nakakalam ng al-fityatu? Tafadhal ya Akh Abdul Aziz. Al-fitya. Binatilyo ya Sheikh. Taib. Ano ito? Mufrad am jama'? Jama' ya Sheikh. Jam'un. Yung mufrad nito, ano yung mufrad? Fatatu. Al-fata. 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 Al-fityatu. Al-fata, al-fityatu. Naam. Yung mga binatilyo. Taib. So, ibig sabihin, may dumating, yung sa hiwar na ito ay may grupo ng mga binatilyo na dumating. Saan dumating? Kay Hamid. So, yung mga binatilyo na yun, siyempre, kasi sila yung dumating, sabi na, Assalamu alaikum. Sila ay nag-salam. Taib. Ibig sabihin ay yung peace ay sumainyo. Yung tawag nito, ano ba sa Tagalog? Yung salam. Kapayapaan siya. Kapayapaan. Kapayapaan. Ang kapayapaan ay mapapasa inyo. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At sumainyo rin yung kapayapaan at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya. Ahadul fitya, nagsalita yung isang kasama ng mga binatilyo. Ahadul fitya, isa sa mga binatilyo. Ibig sabihin ng ahadul fitya, isa sa mga binatilyo. Nagtanong siya kay Hamid. Sabi, kayfa haluka ya ammi? Kumusta? O di kaya ano ang kalagayan mo? O di kaya kayfa? Paano yung kalagayan mo, ya ammi? Kung sa atin ay kumusta ka, o aking uncle? Sabi ni Hamid, ana bi khairin walhamdulillah. Ako ay nasa mabuti, alhamdulillah. Ako ay nasa mabuti at ako ay nagpapasalamat sa Allah. Yung hamd, alhamdu, ito ay yung pagpupuri lillahi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayfa halukum? Sabi niya, kumusta kayo? Man antum? Sino kayo? Sino kayo? Ahaduhum, ibig sabihin ng hum dito ay hindi na inulit yung fitya. Ito na yung kapalit ng fitya. Ito yung lagi natin binabanggit dati na pag nabanggit na yung pangalan, pwede nang ipalit sa kanya yung damir na magiging kapalit sa kanya. Ahaduhum, ibig sabihin ahadul fitya.
parang sinabing ahadul fitya. Pero dahil nauna na doon sa unang conversation, doon sa taas, yung al-fitya, so yung papalit na lang sa kanila ay yung kalima na hum, yung damir na hum. Ahaduhum, ibig sabihin, isa sa kanila. Sino sila? Yung mga fitya, yung mga binatilyo. Sabi ng isa sa kanila ay, nahnu abna'ud Doktori Musa. Kami ay mga anak ni Doktor Musa. Doktor Musa. Tayo. Hamid, sabi ni Hamid, ahlan wa sahlan wa marhaban. Maligayang pagdating, sabi niya. At welcome. Abukum sadiqi. Yung tatay ninyo ay kaibigan ko. Ay naammukum as-Sheikh Isa. Nasaan ang uncle ninyo na si Sheikh Isa? Ahaduhum, isa sa kanila, ganun pa rin yung hum dito ay yung fitya, yung mga binatilyo. Sabi niya, huwa maridun. Siya ay nagkasakit. Huwa al-ana fil mustashfa. Siya ngayon ay nasa hospital. Al-an, ngayon. Huwa al-an, siya ngayon ay nasa hospital. Hamidun, sabi ni Hamid, syafahullah. Pagalingin nawa siya ng Allah. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Sino ang batang ito na kung saan ay kasama ninyo? Type of tifla, alam natin yung tifla, yung sanggol, yung bata. Yung bata na maliit. Type. Sabi niya, sabi ng isa sa kanila, hiya ukhtuna. Siya ay kapatid namin. Sabi ni Hamid, masmuha, ano ang pangalan niya? Sabi ng isa sa kanila, ismuha Layla. Ang pangalan niya ay si Layla. Hamid, sabi ni Hamid, ay nabaytukumul jadido. Nasaan ang bahay ninyo na bago? Nasaan ang bahay niyo na bago? Ahaduhum, sabi ng isa sa kanila, baytunal jadidu qaribun minal matar. Baytuna, ang bahay namin, al-jadidu, na bago, qaribun, malapit, minal matari, mula sa airport. Ang bahay namin na bago, malapit mula sa airport. Yung matar, ito yung airport. Okay. Sabi ni Hamid, aantum fil madrasati at-thanawiyati? Kayo ba, sabi niya, aantum, kayo ba, ay nasa paaralan ng high school? Ibig sabihin, doon kayo nag-aaral? Doon ba kayo nag-aaral ngayon? Ahaduhum, sabi ng isa sa kanila, la, hindi. Nahnu bil jami'a, kami ay nasa university. Ana fi kulliyatil handasa. Sabi niya, ako ay nasa College of Engineering. Yung Kulliyatul Handasa, ito ang college ng engineer. Dito nag-aaral yung mga engineer. Type. Wa Mahmudun, at si Mahmud, sabi niya ay fi Kulliyatit Tib, sa college ng medicine. College of Medicine. Wa Ibrahimu fi Kulliyati Sharia. Si Ibrahim naman ay sa College of Sharia. Wa Yusufu fi Kulliyati Tijara. At si Yusuf naman ay nasa College ng Business. College of Business. Type. Sabi ni Hamid, man dhalika al-fata alladhi fi sayyaratikum? Sabi niya, sino ang binatang iyon na kung saan ay nasa loob ng sasakyan ninyo? Sayyaratikum, sasakyan ninyo. Mahmud, sabi ni Mahmud, si Mahmud, ano ba yung kulya ni Mahmud? Si Mahmud, yun yung nag-aaral sa medicine. Sabi ni Mahmud, huwa zamili, siya ay classmate ko. Kaya binalikan natin kung ano yung kurso ni Mahmud para alam natin, kasi baka ibang kurso. Kasi malalaman natin kung sino yung binatang iyon. At least alam ninyo na doon niya classmate sa
tawag nito, college na yun. Taib, si Mahmud, sabi ni Mahmud, huwa zamili, siya ay classmate ko. Sabi ni Hamid, min aina huwa? Mula saan siya? Mula saan siya? Sabi ni Mahmud, huwa min Inglaterra. Siya ay nagmula sa England. Siya ay nagmula sa England. Hamid, masmuhu, anong pangalan niya? Mahmud, ismuhu William. Siya ay, ang pangalan niya ay si William. Sabi ni Hamid, muslimun huwa? Siya ba ay Muslim? O di kaya Muslim ba siya? Mahmud, sabi ni Mahmud, la, huwa Nasraniyun. Siya ay Nasraniyun. Nasraniyun ay Kristiyano. Yung Kristiyano. Abuhu, Ustadi. Ang tatay niya ay teacher ko. Ismuhu, Dr. Edward. Ang pangalan ng tatay niya ay si Dr. Edward. Yahdihim Allahu ilal Islam. Turuan na o di kaya gabayan nawa silang dalawa ng Allah patungo sa Islam. Ilal Islam, patungo sa Islam. Yahdihim Allahu, isang dua ni Hamid, isang dua ni Mahmud doon sa kanyang classmate at saka sa tatay ng kanyang classmate. Taib, kay William at saka kay Edward, Dr. Edward. Yahdihim Allahu ilal Islam. Sabi ni Hamid, adhahabtum ilal mustashfa, pumunta ba kayo o di kaya nagtungo ba kayo sa hospital liziyarati ammikum al-yawma, upang bisitahin ang inyong uncle ngayong araw? Sabi ni Yusuf, naam, dhahabna. Naam, dhahabna. Ibig sabihin, yung pinag-aralan ni Mahmud na sa Kuliyatul Tib, sa College of Medicine, ay may mga nag-aaral na hindi Muslim, may nag-aaral din na Muslim. Kagaya ng naintindihan natin sa kanilang pag-uusap. Kagaya ni William at saka yung kanilang doktor, yung parang professor nila, ay si Edward, ay hindi rin Muslim. Pero nagtuturo sa mga may mga estudyanteng mga Muslim. Taib, may katanungan ba kayo sa mga sa kahulugan ng bawat kalima, ng jumla? Taib, meron ba kayong mga katanungan? Taib, kung wala na ay papatuloy natin yung mga dapat nating matalakay dito. Although lahat ng mga kalimat na ito ay nakuha na natin. Lahat ng mga kalimat dito ay nakuha na natin. Kaya kahit kung titingnan ninyo, kahit yung mga kalimat na ito, kahit wala po siyang haraka, wala siyang mga fatha, dhamma, kasra, sukun, ay kaya ninyong basahin yan nang pwedeng hindi kayo magkamali. Kung magkamali man kayo sa dulo ng mga kalimat, pero sa kabuuhan ay pwede nyong basahin. Yung kaifa, kahit saan mo yan makita, kaifa pa rin yung pagkabasa dyan. Okay? Ganyan yung mga kalimat dito. Assalamualaikum, kahit walang mga haraka yan. Waalaikumsalam, araw-araw natin nagagamit. Kaifa haluka. Yan, yung hal, ganyan na yung pagkabasa niyan. Yung ya, ammi, yung nadugtungan siya ng ya. Halos lahat yan ay nakuhanan natin. Kagaya ng nahnu, palagi na pong ganyan pagkabasa. Kahit wala pong haraka yan, nahnu na po yan. Kaya kailangan yung ma-familiarize. Pag nag-memorize ka ng mga kalimat, pati yung kanyang pagkabasa, ganyan na po yan. Yung pagkakabasa sa kanya. Kung meron mang maiiba, ay may mga kalimat na pwedeng maiba, pero yung maiiba yung haraka niya yung sa dulo lamang. Yung sa dulo lamang. Kagaya ng adduktor, minsan, makikita mo doktoro, doktora, doktori. So, yung huli lang yung mapapansin mong naiiba. Pero yung kabuuhan niya ay walang nangyayaring pagbabago sa mga harakat. Walang mga pagbabago sa mga harakat. Kagaya ng mustashfa, wala na pong ibang pagkabasa dyan.
At saka pag familiar mo, na-memorize mo yung kalima na mustashfa, kahit saan mo po yan makita na ganyan yung pagkasulat, mababasa nyo po ng mustashfa. Huwag na po kayo mag-alinlangan kung ano ba yung pagkabasa nito. Kaya nitong itong tifl. Huwag na po kayo mag-alinlangan. Wala na pong ibang kalima na kagaya niyan. Ganyan na po yan. Type. So, napaka-dali lang ng mga kalimat dito dahil lahat ng nandito ay nakuha natin. Kaya lang may mga importante tayong dapat i-review at may mga bago tayong mga nakuha. Kagaya lamang ng mga nakuha natin dati na yung mga damair, dito po ay nakasalalay dito yung mga damair. Ano yung mga damair na yun? Yun yung mga damair na muttasila at saka yung munfasila. Kung maalala ninyo, meron tayong dalawang uri ng damair, di ba? Nakuha natin yun. May dalawa tayong uri ng damair. Yung unang uri ng damair yung muttasil, munfasil. Bakit ito? Al-munfasil at saka yung al-muttasil. Ibig sabihin ng munfasil nakaseparate at saka yung muttasil naman ay nakakabit. Type. So, nakuha natin yung mga muttasil. Kagaya ng ya, ito po yung mga kumakabit. Yung may partner po yan dito sa munfasil, yung mga nakaseparate. Yung munfasil po ng ya na yan ay ana. Type. At saka yung ka naman dito, yung ka na fatha, ito po yung anta. Yan po yung kanyang, ano bang tawag nito? Yung kanyang partner. Yung ki naman, pang babae, sayo na babae, kasra, ito yung anti. Ito yung anti. Kasra yung type. At saka yung kagaya ng ha, yung hu. Ganyan. Ay, ito yung tinatawag na huwa. Tapos yung ha naman, yung ganyan, ito naman yung hiya. Type. Yan yung hiya. At saka, may mga nakuha tayo, kagaya ng, dito naman natin, kagaya ng, yung na, is ito yung nahnu. Ganyan. At saka yung kum, ito naman yung antum. At yung kunna, ito naman yung antunna. Antunna. Type. At yung tinatawag na hum, yung hum, ito rin yung hum pa rin siya. Dito sa separate at saka sa nakakakunik. At yung hunna ay parehas rin. Hunna pa rin. Type. Ito po yung mga bagay na napaka-importante po dito sa mga nakuha natin. Meron pang iba ito, may mga kasamaan pa ito, kagaya ng pangdalawahan.
Pero inshallah ay darating tayo doon. Inshallah. Ito ay kagaya ng ana. Yung ibig sabihin po ng ana ay ako. Yung anta naman ay ikaw na lalaki. Yung anti, ikaw na babae. Yung huwa, siya na lalaki. Yung hiya, siya na babae. Nahnu, tayo or kami. Pwedeng tayo, pwedeng kami. Dalawa yung kahulugan niya. Tayo or kami. Kung kasali ka, tayo. Kung hindi ka kasali, kami lang. Sasabihin, nahnu, abna, ad-doktor. Kami ay mga anak ng doktor. Kagaya ng nasa sa itaas. Dito sa nahnu abna'ud doktori Musa. Nahnu, kami. Ang kahulugan niya kami kasi sila lang yung anak ni doktor. Hindi tayo kasali. Pero pag kasali tayo, yung kahulugan niya ay tayo na. Ibig sabihin tayo yung kahulugan. Tayo. So sabi niya antum. Yung kalima na antum. Ito po ay yung mga damair na to ay nakasiparit po ito. Hindi po ito pwedeng ikabit. O hindi rin pwedeng kabitan. Tayo. So yung antum, ibig sabihin kayo na mga kalalakihan. Yung antun na, kayo na mga kababaihan. Yung hum, sila na mga kalalakihan. Yung hun na, sila na mga kababaihan. Tayo. Yung kapalit naman ng mga damair, dahil hindi ito pwedeng ikabit, itong mga damair na ito, merong mga kapalit sa kanila na pwede mong ikabit na ganun pa rin yung kahulugan. Sila pa rin yung tinutukoy. Dahil yung ana, hindi mo pwedeng ikabit. So meron siyang kapalit. Yun yung niya. Kasi hindi mo pwedeng sabihin kagaya ng itong sadiqi. Hindi mo pwedeng sabihin sadiqi, sadiqun, ana. Hindi pwede. Sasabihin mo, kaibigan, ako. Ako yung kaibigan. Pero yung gusto mong ipahiwatig, kaibigan ko. So dahil hindi pwede mong pag sinabing kaibigan ko, ay hindi pwedeng mananatiling ana yung sasabihin mo. Kailangan niya ng papalit sa kanya na ya. Magiging sadiqi. Ganon din yung lahat ng nandito. Yung ana, yung katumbas niya ay, yung anta, yung katumbas niya ay yung ka, yung kaf na fatha. Yung anti naman, yung katumbas na yung ki, yung para sa babae. Yung huwa is yung hu. Yung hiya, yung katumbas na ay ha. Kung gusto mong idugtong yung huwa o hiya, sasabihin mo ng syafa, kaya nang nasa kalima na ito. Syafahu. So, hindi mo pwedeng syafa huwa. Hindi mo pwedeng sabihin syafa huwa. Kung hindi, yung katumbas ng huwa, yun ang ipapalit mo sa kanya. Sasabihin mo na syafahu. Syafahu Allah. Syafahu Allahu. So, ganun din sa nahnu. Yung nahnu, yung katumbas ng nahnu ay ana. Yung na. Ito na. Makikita nyo ito dito sa hiya ukhtuna. Hiya ukhtuna. Itong na dito. Kasi pinagsamang ukhtun at saka yung na. Kaya yung kabuuan niya ay ukhtuna. Ukhtuna. Na. At saka yung kum. Yung katumbas ng itong antum ay yung kum. Kagaya ng abukum, ammukum. Kagaya ng ammukum. Pinagsamang ammun at saka kum. Pinagsamang antum at am at saka kum. So hindi pwedeng sabihin mo ammu antum. Uncle kayo. Hindi pwede. Kadalasan po makikita ninyo yung mga kalimat na yan. Yung dito sa muttasil, itong mga muttasil ay nasa last. Itong mga yung sa parting ito. Lahat yan ay nasa last ng kalima. Itong mga munfasil naman, yung ana, anta, hanggang sa hunna, yung mga damair na ito, yung mga damir pang tukoy, ay makikita yung kadalasan is sa unahan. Sa unahan ng mga sentence. Sa mga unahan ng sentence. Kagaya ng nahnu, o kaya itong ana, bi khairin, nakikita nyo sa unahan.
nahnu, kagaya ng huwa, ng hiya, type, yung antum, ganyan. So, makikita nyo sa unahan ng mga sentence. Makikita nyo sa unahan ng sentence. Type. So, hindi rin pwede, kagaya nito. Kagaya ng man antum. Ito tanong, katanungan ito. Hindi rin pwede na sasabihin mo, man kom. Kasi sasabihin mo, papalitan ko yung antum ng kom. Man kom. So, hindi pwede. Hindi pwede. So, may proper po na paggamit ng mga damair. Kailan niyo siya gagamitin at kanino siya gagamitin. Type. So, napaka-importante po ng mga damair dahil baka makipag-usap kayo sa sino man yung kakilala ninyo o di kaya mas lalong hindi nyo kakilala, napakadelikado. Dahil yung makikipag-usap ka na yung ibig mong sabihin ay siya, pero nagagamit mo mga damair ay pang babae, example. Tapos yung kausap mo lalaki, sasabihin mo, kaya fahaluki, ay na auntie, pero yung kausap mo lalaki, okay lang kung bakla yung kausap kasi baka matuwa pa siya. Pero pag yung pure na lalaki, baka madelikado ka. So, napaka-importante po ng mga damair. Type. Napaka-importante po ng mga damair. Type. So, meron po ba kayong may mga katanungan ba kayo? Patungkol sa Ano nga yung Almatar, Sheikh? yung matar, yung almatar, ito yung airport. Yung airport. Dito naglalanding yung mga aeroplano. Yung matar. Dito rin kunuha yung kalima na ta'ira, yung aeroplano. Dito rin kunuha, makikita mo rin yung ta at saka ra. Dito rin kinukuha yung lumilipad, ta'irun. Yung ta'ir, yung ibon. Tapos ta'irun, pwede rin yung lumilipad. Magkaano lang sila, isang kampanya lang, isang company. Type. So, sino pa yung may katanungan dyan? Huwag po kayong mahiya magtanong sa mga kalimat. Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganyan? Dahil pagdating natin sa tamrin ay hindi kayo malilito. Type. Sasagutan natin yung unang tamrin, inshallah. Ito ay katanungan na pwede nyo namang sagutin sa pamamaraan ng pangsarili ninyo. Sasabihin ko, man antum, pwede nyo sabihin. Pag sinabi mong man antum, pag yung sagot sa tanong sa'yo ay antum, yung isasagot mo naman ay nahnu. Sino kayo? So, ibig sabihin kami, ganun, kahit sa basa natin, pag sino kayo, huwag mo naman sagutin na ako ay nagmula, ako si ganito. Sasabihin mo kami ay, kagaya ng pagsagot ni, sino yung nagsagot kanina, ng isa sa kanila. Sabi niya, nahnu, kagaya ganyan, nahnu, at saka yung nahnu dito, nahnu abna o dokturi, kami ay, man antum, nahnu abna ad-doktor. Type. So, sino ba yung makakapagsagot ng man antum? Yung kasagutan pwedeng labas sa hiwar. Pwedeng labas sa hiwar. Sino ba yung magta-try? Pag sinabi mo, pwede kong... Ano po nang yan nagsabi? Ano po yung ano mo? Ano yung tanong mo? Ito pong man antum. Sasagutin siya ng? Ito po yung tanong. Sasagutin mo. Man antum. Sino kayo? Okay. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Naam, ahsan. O di ka nahnu tullabul lugatil arabiyyati. Kami ay estudyante ng luga Arabiya. O di kaya sabihin mo, man antum? Nahnu
tullabu ano ba yung pangalan ng madrasa nyo dito? Madrasatun Nafs. Nahnu tullabu madrasatin Nafs. So, ganun po yung ano. Dito naman sa pangalawa. Aina baytukum? Aina baytukum? Nasaan ang bahay ninyo? Ya akh Dilson, aina baytukum? Aina anta ya akh Dilson? Aina baytukum? Aina baytukum? Pag tinanong kayo ng baytukum, pag yung tanong ay merong kum, kagaya ng baytukum, ganyan, sasabihin nyo, baytuna, papalitan mo na ng na, ibig sabihin sa amin, kami. Bahay namin, ano, baytuna, nasaan yung bahay nyo? Ay na baytukum ya akh Dilson. Baytuna fil Balawan. Fi Palawan. Naam, ahsan. Ay na baytukum? Baytuna fi Palawan. Naam, ahsan. Tama po yung kasagutan. Ay na baytukum? Taib. Baytuna fi Palawan, qarib min al-masjid, masalan, qaribun min al-masjid, pwede, o qaribun min ad-dukkan, o qaribun min mall, o qaribun min al-bahar, taib, malapit sa dagat, example, o baytuna fi Madina, fil Madina, fi Palawan, fi al-Madina. Taib. Yung pangatlo, imposible walang nagkakalam. Man rabbukum? Sino ba yung makakasagot? Man rabbukum? Parang walang may siguro i-report ko kayo sa ano, sa nagtuturo ng tauhid sa inyo. Rabbunallah. Rabbunallahu. Rabbunallahu. Man rabbukum? Ito po yung katanungan na pinakaunang tanong na itatanong sa atin sa loob ng libingan. Man rabbuka? So hindi pwedeng hindi natin alam. Kabilang ito sa tauhid. Man rabbukum? Sino ang Panginoon ninyo? So sabi natin basta may kum na nakasali sa tanong ay sasagutin mo siya ng na. Uulitin mo lang yung kagaya ng baytukum o rabbukum. Uulitin mo lang yung bait at saka rab, pero papalitan mo na yung kum ng na. Ibig sabihin, amin. Rabbukum, Panginoon namin. Taib, baytuna, bahay namin. Taib. So, pang-apat, kagaya nito, malugatukum. May tanong dito, malugatukum. Sino ba yung makakasagot? Yung sa mga tribo. Malugatukum. Yung mga tafaddali ya ukhti Hasana. Malugatukum. Fi Lughatuna Magindanawiyun. Naam. Lugatuna Magindanawiyun. Magindanawiyun, naam. Lugatuna fi Sultan Kudarat. Magindanawiyun. Aina madrasatukum? Ya man? Sino ba yung ano? Aina madrasatukum? Nasaan na ang paaralan ninyo? Dapat dito yung sasagot dito yung ano, yung founder, pero busy. Online, Ustad. Di online. Fi online. Madrasatuna fi online. Naam. Madrasatuna on board. Yung paaralan namin ay online. Sa online na. Madrasatuna fi online. Naam.
Mungkin. Ha-antum muslimun? Pag natanong naman ka ng antum, ito naman yung nahnu. Yung kasagutan na ay nahnu. Ha-antum muslimun? Naam or la? Naam, nahnu muslimun. Naam, nahnu muslimun. Dito naman sa pang-7, afi baitikum hadiqatun? Afi baitikum hadiqatun? Sa bahay nyo ba ay may hadiqa, may hardin? نعم في بيتنا حديقة. Naam, fi baytina. So, ganun din. Yung baytukum, naging baytuna, ay magiging na, yung kum. Fi baytina hadiqatun. Fi baytina hadiqatun. Naam, ahsanti. Pang-8, a'indakum sayyaratun? Yung makakasagot lang nito yung may mga sasakyan. Malalaman dito ngayon sinong may sasakyan. Yung problema pag wala. سكن نعم. نعم عندنا سيارة. Indana sayyaratun. Naam. Indana sayyaratun. Parang may sasakyan siya, no? Si La, Hasan. ma'indina sayyarat. Sa mga amo. Mashallah. Natamaan yung maindana. Ahsan. La, maindana sayyaratun. Tayo. Pero parang gusto ni... Sino ba yung nagsagot ng maindana? Sino ba yan? Si Ukhti Khadija? Wala kasi kami sasakyan eh. Naam. Pero si Ukhti Hasan parang gusto niya sumagot ng naam. Indana sayara. Tayo. لا أستاذ ما سيارة. Maindana sayara. So, naalala nyo na paano gamitin yung inda, di ba? Yung inda. Pag sasabihin mo naam, inda na. Pag sasabihin mo la, maunahan siya ng ma. Ma, inda na. Ainda ka, pag gano'n, ainda ka qalamun? La, ma indi qalamun. Taib. Ma indi qalamun. Taib. Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Sino ba yung makakasagot? Aina mudarrisukum? مدرسنا في الفصل. مدرسنا في الفصل. مدرسنا في الفصل. أو مدرسنا معنا في الفصل. Yung guro namin ay ma'ana, kasama namin. Kasi yung ma'a, pwedeng kumabit sa kanya yung mga damair munfasil, muttasil. Yung nakakakabit. Yung ya, hanggang doon sa hunna. Pwede magsabihin, ma'i, ma'aka, ma'aki, ma'akum, ma'ahum, ma'akunna, ma'ahu, ma'aha, ma'ahum, ma'ahunna. So, pwedeng gamitin yung ma'a. Kasama ko, kasama mo, kasama niya, kasama nila, kasama natin, ma'ana. Taib, inna Allah ma'ana. Katunayan ng Allah SWT ay kasama natin. Taib. Pang-10, antum mudarrisun? Sino ba yung makakasagot nito? Antum mudarrisun? La, لا نحن نحن طلاب. طلاب. Mashallah. Ahsantum. Nahnu tullabun. La, nahnu tullabun. So, ibig sabihin, pag sinagot mo yung antum na nakasali sa katanungan ay magiging nahnu. Antum mudarrisun? La, nahnu tullabun. Or, naam, nahnu mudarrisun. Taib. So, insyaAllah, ay maghahanap tayo ng medyo madali lang ito eh. Taib. May katanungan po ba kayo? Sino po ba yung may mga katanungan? Si Akdelson, wala kang tanong? Wala, sir. Ainda ka sualun? Ainda ka sual? Pag tinanong kita, ainda ka sual? La, sir. La.
La, ma indi. Ma indi su'alun. لا ما عندي سؤال إن شاء الله شيخ. عندك سؤال يا أخ ديلسون؟ ما عندي لا ما ما عندي عندي سؤال. لا ما عندي لا ما سؤال. عندي سؤال. يا أختي حسنة عندك سؤال؟ نعم عندي سؤال. عندي سؤال. نعم. ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ سؤالي Suali, pag nadugtungan po siya ng muttasil, hindi na pwedeng lagyan ng alif at saka lam. سؤالي Naam. Ang في tanong ko, naam, يهديهم الله إلى الإسلام. yahdihima. يهديهم. لماذا يهديهم يا شيخ؟ Dahil yung huma dito, yung huma is para sa dalawa. Kay William at saka kay Edward. At saka bakit yahdihima? Hindi yahdiyuhuma. Di ba? Bakit yahdihima? Naging kasra yung dal. Kasi kabilang ito, kung mapapag-aralan natin inshallah mapag-aralan natin sa mga susunod. Yung patungkol sa mga fi'il na yung kanyang dulo ay ya. Yung kanyang dulo ay ya. Kagaya ng huda, hadakallah, kanang hada, huda. Taib. So, yung kanyang mudari ay yahdi. So, ganyan, yahdi. So, doon siya sumasabay, yahdihima. Yung asal niya huma. Pero dahil kumabit siya, kailangan niyang sumabay sa tawag nito, sa before sa kanya. At saka sa basa ng Arab, hindi pwedeng nahihirapan sila pag nagiging damma ito. At saka yung ya, nahihirapan din silang idamma. Kaya kung meron kang khalfiya sa nahu, yung ya kabilang sa mathaqqal, mahirap banggitin yung haraka niya sa damma. Kabilang sa yung thiqal. Yung kung sa Arab na muqaddara yung damma dahil sa thiqal. Mahirap siyang banggitin. Kabilang sa mga dahilan ng mga Arabo na hindi maging damma yung ya. Hindi lumalabas yung damma dahil sa mahirap siyang bigkasin. So naging yahdihimallahu ilal Islam. So yun po ba yung katanungan nyo? Ya ukhti شكرا يا Hasana. شيخ. Taib. Tapos yung Allahu dito, hindi pwedeng Allah. Hindi, wag po kayo magkakamali na yahdihimallaha. Dapat po yahdihimallahu. Kasi, bibigyan ko kayo ng faida dito. Yung Allah dito, kung siya yung magiging maggagabay, dapat ay damma. Ito yung kabutihan ng kawaid sa grammar ng Arabic. Ganyan yung itsura niya. Ganyan. Walang pagbabago sa itsura. Yung magbabago lang dito yung haraka niya. Pag damma, yung Allah, ibig sabihin yung Allah yung maggagabay. Pero pag naging fatha yan, delikado. Kasi yung gagabayan, yung maggagabay dito yung dalawa. Sino gagabayan nila? Yung Allah. So, napakadelikado na. Kaya meron tayong pag-aaral, meron tayong separate po yung tinatawag na kawaidul lugha. Ito yung dito sa gramatika ng Arabic. Dahil nakasalalay po dyan yung ibang mga kahulugan. O di kaya sino yung mga tinutukoy. Pag sinabi mong yahdihimallahu, ibig sabihin yung Allah yung, pag naging damma yung Allah, siya yung maggagabay doon sa dalawa. Pero pag naging fatha, yung dalawa yung maggagabay sa Allah. Napakadelikado maging shirk. Pwede maging siya. Papasok siya sa pwede maging shirk. Taib, maliban na lamang kung hindi sinasadya. Taib. O di kaya hindi alam yung kahulugan. So, yahdihimallahu. May nakuha ba kayong faida?
Kagaya doon sa, saan ba yun? Syafahullah. Nakita niyo ba yung syafahullah? Doon kanina sa syafahullah. Dito. Ito. Pero, ito automatic naman to. Walang big deal dyan. Doon lang sa ano. Pero pwede rin. Pwede rin maging syafahullah kung magkakamali. So, laging damma yung Allah dito. Type. So, نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك